Paano kung inipon mo lahat ng sweldo mo, lahat ng kinita mo for the past few years at nag-retire ka? Sapat ba yung naipon mo para mag-last at meron kang pera for the whole retirement? Welcome sa Panalong Buhay YouTube channel. Pag-uusapan natin ngayon itong bagong calculator. This is different from yung dun sa huling calculator na pinag-usapan natin. Kasi this one, ipoproject niya kung magkano yung kikitain mo na pera kapag inipon mo yung sweldo mo. Now, syempre hindi naman natin i-assume na 100% nung kita mo ay iipunin mo, pero mamaya papakita natin kung paano gamitin tong calculator na to. So, kung bago ka dito sa channel na to, welcome. Ang Panalong Buhay, nagdi-discuss ako ng mga financial literacy topics. And etong series na to ay all about calculators at trackers. I-share ko sa inyo yan sa description para magamit nyo rin sa sarili nyong finances. Para magamit nyo, paglaruan nyo, makita nyo ano ba ang epekto ng sweldo or kita sa pang-araw-araw. Alright, so simulan na natin. Let's assume na ikaw ay kaka-senior mo lang. Alright? And plano mo mag-retire this year. Ilagay natin dito 2025. Target retirement year. And nagsimula kang magtrabaho 40 years ago, nung 21 years old ka. So, nung 1986, nun ka nagsimula. Okay? Alright. Now, ang i-assume din natin na ang sweldo mo pang araw-araw, nilagay ko dito yung minimum wage. Kasi syempre, nung 1986, nagsisimula ka pa lang, let's assume na minimum wage ka noon. Pero nung 1986, wala pa minimum wage eh. So, gamitin na lang natin yung minimum wage nung 1989, which is 89 pesos per day. And a normal month, meron 22 working days. Okay? So, magko-compute yan. Per month, kumikita ka ng 1,958. Wala pang mga kaltas yan, ha? And for the year, kumikita ka ng 23,000. Imagine nyo, ganito lang yung kalaki yung sweldo ng mga tao nung 1980s. Right? So, let's also assume na meron kang increase per year. A percent increase. Let's assume na bigyan natin siya ng malaking increase. 10% per year. Okay? So, 10% per year, every year, tumataas yung sweldo mo. Hindi naman yun, ngayon, alam natin na hindi yun yung realidad. Hindi naman parating, hindi parating may trabaho ka. And ikalawa, hindi naman every year 10%. Pero for our purposes, let's assume na ganun nga yung sitwasyon, 10% per year. And then let's assume dito sa percent of income saved, 100%. Nung income niya, lahat itong 23,496 na iipon nitong taon to. Okay? So, puntahan natin tong calculator. And makikita natin, so no 1986, ito yung kinita niya, saved for the year, ito. Etong column na to, ito yung running total. So, ina-add niya lang lahat ng mga taon. Okay? So, nung 1986, for the year, kumita siyang 23,000, 25,000, 28, 31, kada taon na ano. Noong 2025, ang income niya na ay 966,000. 40 years na siya nagtatrabaho. So, i-ano natin na divided by 12. 80,500 per month ang kinikita nitong taon to. So, realistic ba yon? I think so. Kung 40 years ka na nagtatrabaho, kahit nagsimula ka ng minimum wage, pwedeng nandun yung kita mo ngayon, right? So, kung inad mo lahat yan at wala kang ginastos, inad mo lahat yan, by the time na 2025 na,
which is today, 60 years old ka na, 10 million, 10.4 million ang naipon mo. Ngayon, iisipin mo, enough ba yan? Feeling ko hindi. Kasi 10 million, hindi malaking halaga yan eh. Pero check na rin natin. Dun sa pinag-usapan natin last time na retirement fund calculator, kung 60 years old ka ngayon at plano mo mag-retire 2025, 10 million ano, 'di ba? 10 million for 10,400,000. So, 83 years old ka, halos ubos na yung income mo. Remember, ngayon ka lang gumagastos ha. Hindi ka gumagastos nung 40 years ka nagtatrabaho. Sabihin mo, libre lahat nung gastos mo. Okay? Tapos ngayon ka lang gagastos. Imagine, aabutin ka lang ng 83 years old. Aabutin ka lang ng 23 years. Yung pinagpaguran mo ng 40 years, 23 years lang mauubos na. And hindi ka pa magarbo nun. Normal lang na pang-araw-araw na gastos yun. Right? So, balik tayo dito sa savings calculator. So, malinaw na hindi talaga enough. Kasi, yung percent income saved, ang realistic niyan, hindi ka naman makakaipon ng 100% eh. Ang realistic niyan, makakaipon ka ng 10%, 20%, right? Sabihin natin 20%. So, kung 20% ng kinikita mo ay iniipon mo, imagine 2 million lang ang may ipon mo. Ganong katagal ang 2 million? Aabutin ka ng 65 years old, ubos na yung pinagpaguran mo. Nai-imagine nyo yun? Kung bakit importante na hahandaan mo ang retirement, kung bakit importante na yung savings mo, ini-invest mo rin. Okay? So, naglagay ako dito ng additional na section. Okay? Investment. Current investment. So magsisimula ka zero ang mo. Unless meron kang ipon ngayon, which is, kung may ipon ka ngayon, di lalagyan mo yan. Pero kung kunwari ngayon ka lang mag-iipon, okay? Percent savings invested. So, remember, 20% nung sweldo niya, inipon niya. Okay? So, ilang percent dun sa 20% na yun ang i-invest niya. So, let's assume na i-invest niya lahat. Okay? Inipon niya yung 20%, i-invest niya lahat. Ngayon, kung iisipin nyo, kasi merong mga ibang tao nag-iipon, pero pagkatapos nila maipon, gagastusin nila. Di back to zero sila. Dito sa example natin, 100% i-invest niya. And then, let's assume na 5% kinikita ng investment na yon. So, dito siya makikita sa calculator na yan. Naglagay ako ng dagdag. So sa simula, zero investment siya. Magdadagdag siya ng, kasi 20%, magdadagdag siya ng 4,699, and then kikita yung 4,699 ng 234. Matapos yung 1986, meron na siyang pera na 4,900. Susunod na taon, 4,900 yung starting niya, magdadagdag siya ng 5,100, and kikita yan ng 505. Okay? So, kapag in-add nyo yan, kung inipon niya lang yung pera niya, 2 million lang. Kung ininvest niya, 3.7. Okay? So, dito makikita nyo na kung etong taon to, nagsimula ng 1986 hanggang 2025, nag-ipon siya, realistically 20% ang inipon niya, nag-invest siya. Okay? 3.7 lang. 3.7, aabutin siya ng 70 years old. May pera siya. Imagine niyo yun. Nag-invest na siya, pero hanggang 70 lang siya. Of course, kung may pension siya, of course, kung mas malaki yung ininvest niya, nagtayo siya negosyo, and then medyo mas tatagal ito. Pero, ang purpose ko dito sa savings calculator kasi,
kunwari, um, sabihin natin 30 years old ka. Kunwari, ikaw na nakikinig ngayon, 30 years old ka. And magsisimula ka 2025. Okay? And plano mo mag-retire sa 60 years old. Okay? 30 years old ka, 60 years old yung ano mo. So that gives you 30 years para mag ano. So 30 years, magre-retire ka sa 2054. Okay? And then, ang kinikita mo ngayon, sabihin mo, ang minimum wage ngayon ay 6.45. Sabihin mo, hindi ka minimum wage ngayon. Sabihin mo, kasi 10 taon ka na nagtatrabaho, 30 years old ka, diba? So, kunwari, 10 taon ka na nagtatrabaho, sabihin mong 700 per day ang kinikita mo. Okay? Hindi pa rin ganun kataas yan, pero sabihin mong, yan. And then, nag-iipon ka ng 20%. And then, lahat. Ngayon ka palang magsisimula mag-invest. Ngayon ka palang magsisimulang mag-ipon kasi ngayon mo lang na-discover yung channel ko. So, let's assume na ganun yung scenario. Okay? Ngayon, magsisimula ka mag-invest 100% nitong 20%. Ngayon mo palang i-invest. And then 5% ang kikitain nung anong yun. So, anong mangyayari? So, ito yung taon ngayon, next year, susunod na taon, by 2054, meron kang 6 million. Ay, sorry, dahil ininvest mo, dito pala yan. Dahil ininvest mo, by the time na mag-retire ka, 10 million ang pera mo. Okay? Enough ba yung 10 million? Tignan natin. Tignan natin dito, palitan natin yung mga ano dito. 2054, di ba? 2054. Age mo ngayon ay 30. Hindi, palitan natin. 2055 pala. Kunwari, nag-birthday na siya. Ayan. So, ang magiging 11.3 come retirement. So, sa 2055, kapag nag-retire ka, ito yung ano mo. Ito, hindi na natin binago yan simula doon sa huling video. Okay. So, imagine nyo, ang expenses mo sa 60 years old, ito pala. Okay? Taon-taon, tumataas yan. Yung 11.3 million mo, aabutin ka lang ng 72 years old. Kung magsisimula ka ngayon, kung magsisimula ka na 30 years old at mag-iipon ka, dito ka lang aabot, wala ka ng pera. So, anong kailangan gawin? Kailangan mong palakihin. Hindi lang 5%, gawin mong 10% yung kinikita mo. Yung kikitain ng investment mo. 21.9 million. Medyo aabot ka na ng 86 years old, di na masama. Medyo above na yan. Above average ng life expectancy. Right? So, anong kailangan gawin? Kailangan maaga ka magsimula. Kung mas maaga ka, kung mas mahaba yung panahon na nag-iipon ka, mas marami ka maiipon, mas mahaba yung oras mo. Mas late ka mag-retire, mas maganda kasi haba nga yung yung panahon mo . Kung mas malaki yung tinatabi mo for future retirement, mas maganda. Kasi kung imagine mo, kung 10% lang to, wala pang kalahati yung may ipon mo. Right? So, kung mas malaki yung iniipon mo, mas maganda. And then, kung mas malaki yung kinikita ng investments mo. So, kung mas magiging mapili ka dun sa investments mo, so, eto medyo may room for for experimentation. Okay? Kasi, hindi mo pa alam . Hindi mo pa alam kung ano yung magandang investments . Hindi mo pa alam kung ano yung bababagay sa yung investments. Pwedeng real estate yan, pwedeng stocks yan, pwedeng
UITF yan, pwedeng crypto yan, pwedeng gold yan. Kung ano man yung nababagay sa'yo, yun yung investan mo. And walang tamang sagot dyan kung ano yung tamang investan. Kasi iba-ibang tao, iba-iba yung trip nila, iba-iba yung um, risk tolerance nila, iba-iba yung goals nila, iba-iba yung time frame nila. Kasi kung 50 years old ka na at 10 taon na lang magre-retire ka na, iba yung pag-alaga mo sa investment mo kesa kung 20 years old ka lang or 25 years old ka lang. Okay? So, hopefully, itong tracker na to, itong calculator na to, medyo nakapagmulat sa inyo kung ano yung mangyayari in the future, magkano kakailanganin nyo para sa retirement. And then, kung gusto nyo makita na sa description lang, may link doon kung paano nyo makuha tong tracker na to. Pinakita ko naman sa inyo kung paano siyang gamitin. So, sana makatulong. And, please, 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 please mag-comment kayo, mag-like kayo, at mag-subscribe kayo. Kasi, the only way na kakalat itong video na to ay kung may engagement at kung sinusuportahan nyo. Kung nakita nyo tong channel na to dahil dun sa TikTok ko, kasi medyo mas marami akong followers dun sa TikTok, welcome. And kung meron kayong gustong gawan ko ng tracker, gawan ko ng calculator, at pag-usapan natin kung paano siyang gumagana, please, mag comment kayo at sabihin nyo sa akin um, kung ano yung gusto nyong ipagawang tracker or calculator or kung anong gusto nyong pag-usapan natin. Okay? So, that's all. Thank you and bye.